Sige po, tayo po ay magpatuloy sa salita ng ating pong Panginoon. Kung tayo po ay mayroon po mga banal na kasulatan, buksan po natin sa aklat ng Hebreo. Sabi dito sa Hebrews chapter 10. So verse 19, sabi niya, "Since therefore, brethren, we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus, by a new and living way, which He inaugurated for us through the veil that is His flesh. And since we have a great priest over the house of God, let us draw near with a sincere heart, in full assurance of faith, having our hearts sprinkled clean from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful." Amen. And let us consider how to stimulate one another to love and good deeds. Verse 25, "Not forsaking our own, as assembling together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near." Hallelujah. Purihin po ang ating pong Panginoon. Ano po? So binabanggit po dito sa huling talata na ating nabasa, yung salitang "the day drawing near." Hallelujah. So, nakikita, dapat daw makita natin yung nalalapit na panahon. Ano yung panahon na yon? Ang pagbabalik ng ating Panginoon. Hallelujah. So, sana nga, sana, no? Sa pagbalik ni Kristo, ay malakas pa tayo. Buhay pa tayo. Andiyan pa kayo? Hallelujah. So, kahapon, may mga video na pinakita yung bisita namin pastor kahapon. At ang update na kanilang ibinahagi ay kung ano yung nangyayari sa ating mundo ngayon. Bagaman, syempre alam na po natin, matagal ng panahon, almost 24 years na ang lumipas, na narinig natin ang mga turo at pangangaral about end times. Ano yung mangyayari sa huling panahon? Ano yung mga magaganap sa panahon natin? Parang kailan lang. Diba? 24 years na nakalipas. Hallelujah. Kasi year 2000. Year 2000 pa lang, mayroon akong nabasa about doon sa tinatawag na RFID na ipapatupad sa bawat bansa. Wala pa sa atin sa Pilipinas, year 2000. Diba? Lahat ng sakyan pagka dumaan sa mga toll gate ay manual. Bibigyan ka ng resibo, magbabayad ka ng cash. Ngayon,
lahat ng sasakyan, kailangan na magbayad ka at magpa-register ka doon sa tinatawag na RFID. Tama ba? Napapansin nyo, pagka sumasakay kayo ng kahit private o di kaya mga public utility vehicle, mga bus, diba? Yung mga sakyan, pagka dumaan ng toll gate ay hindi na nagbabayad. Kasi mayroong doon na doon sa RFID na nakarehistro sa kanila, kusa na po nababawas doon yung bayad. Andyan pa kayo. Diba? So, alam niyo mga minamahal, aware ba tayo sa mga nangyayari? Ha? O tayo ba ay updated sa mga nagaganap sa ating bansa? Ano yung mga nangyayari? O, siyempre, update tayo. Updated tayo sa mga balita tungkol sa West Philippine Sea. Yung pagharang ng mga Chinese Coast Guard sa mga Pilipino. Diba? Nagkaroon po ng mga pangyayari ng mga nakaraang linggo. At mayroong isang sundalo na naputulan pa ng hinlalaki. Hallelujah. Kaya kanina, habang tayo po'y nag-worship kayo doon, kumbaga, bumabalik sa aking alaala, oo nga no, hindi lang ito usapin sa ating bansa. Ito'y usapin sa buong mundo. Ito yung tawag na territorial dispute. Agawan ng teritoryo. Sa Bible naman, tama po, na si Lord, siya yung nag-set ng mga boundaries ng bawat lupa, bawat teritoryo sa mundo. Nandiyan pa kayo? Amen. Katulad sa atin, Pilipinas, kaya tayo po ay isang bansa. Ngayon, ang boundaries natin, yung pagitan natin ay sa mga karatig bansa ay ang karagatan. Nandiyan pa kayo? Amen po. So, nandiyan yung pagitan, nandiyan yung boundary. At yan po yung natural na boundary na si Lord ang naglagay. Nandiyan pa kayo? Sabi ko, si Lord ang naglagay. Sabi sa Bible no, God sets the boundaries. No? Siya yung naglagay ng mga hangganan. Dito lang. Kaya nga, sabi po ng history sa Bible, na sa panahon ni Lolo Noe natin, di ba Lolo natin si Noe? Siya dito hindi galing sa lahi ni Noe. Ilan ang anak ni Noe? 1, 2, 3, 4, 5. Ilan? Baka 5 na. Nandiyan pala yun. Ilan anak ni Noe? 3. Diba? Si Shem, si Ham, at si Japhet. Maliwanag yan. Hallelujah. So, nung ang mga tao, dahilan sa, alam ng tao, ang knowledge ng tao ay may pag-unlad. Diba? Yung karunungan ng tao
Umuunlad yan. At sa ating panahon, no? Sa panahon natin, sa ating generation, natupad yung hula sa Book of Daniel na ang katalinuhan ng tao ay uunlad. Diba? Kaya nga, sa dami ng mga imbensyon ng tao ngayon, sabi nga ni Pastora kahapon, mayroon daw inbensyon ng China, yung kanilang mga spy. Hindi si Mayor Alice Guo, spy. Hindi ako spy sa Filipino ako. Hindi ako Chinese. Yan daw ay parang kaputi lamang. Pag sinuot ng kanang spy, ay nagiging invisible na. Meron ganon. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, kasi nga, yan ay hula sa Bible na yung kalaban ng tao ay tataas pa. Diba? Dati-dati nga, ang mode of communication lamang ay through Correo. Diba? Sulat ka, dali mo sa post office, magbayad ka ng stamp, nakalimutan ka na yung magkano yung stamp, ilagay doon sa sulat mo, ilang araw po ito? Ay, ito, mga 1 linggo. Ilang araw to? Ay, 1 buwan to. Di matagal. Di ba? Depende sa layo. Pero mayroon namang special. Ang tawag doon? Special ba? Express? Di sa post office, mayroon tawag doon Special nga. Special ba ga? Bahala na kayo. Kasi nakalimutan ko na, matagal na tayo hindi na nakapamasyal sa post office Diba? So, alam niyo mga minamahal, ngayon, diba, kahit saan sulok ng mundo, yung kausap mo, pwede mo makita kung ano ang kanyang ginagawa. Ay ako nga, kita doon sa GMA, sa tower, Kasi mayroong dito CCTV sa harap ko. Ba't kaya kakoy? Nag-ikot-ikot pa naman. Kung saan ka, nandun din siya. Parang, naalala ko yung isang matanda doon sa Mindoro. Ang matandang ito ay tatay ng isang kapatiran. Siya po ay illiterate, Hindi talaga nakapag-aral kasi nga ang lugar nila, bundok. Habang gumagawa ng kalsada sa tabi ng simbahan, nandun siya, matanda. Ay siyempre matanda, ang tayo niya ganyan. Bawat dakot ng bako, nakanganga siya. Sabi niya, tawa siya. Dakot tuloy yung bako. Pandoy! Sabi niya, daw Diyos, no? Ang tingin niya doon sa bako, parang Diyos daw. Kasi, yung bakal, marunong Dahil ganyan, tapos magdakot ng lupa, ilipat sa kabila. Kaya ang kanyang kaisipan, parang Diyos. Pero kaisipan ng tao. Kasi nga, hindi siya nakapag-aral Kaya yung mga bagay na gumagalaw na yung tao nandun naman nakaupo lang, tapos yung pagdakot ay gumagalaw siyang kusa, hindi niya alam, kaya gumagalaw yun, kasi may operator Kaya tingin niya, parang Diyos. Alam niyo mga minamahal, dapat nating makita kung ano yung mga nagaganap sa ating panahon ngayon. Kasi nga, yung antas ng karunungan ng tao ay tataas. Diba? Kaya nga, sabi ko kanina, dati-dati,
bago mo makausap o malaman kung anong sitwasyon ng iyong mahal sa buhay, matagal. Ngayon, kahit sa sulok ng mundo, nakikita mo at alam mo kung ano ang kanyang ginagawa. Kasi nga, marami nang ginawa ang tao para yung malayo ay pwedeng mapalapit. Diba? Kaya kahit sa abroad ka, kausap mo yung pamilya, nakikita mo siya. Diba? Ngayon, pagdating naman sa mga armas pandigma, hindi ba kayo nagtataka bakit ang ating bansa ay maya-maya ay bumibili o nangungutang? Ang utang natin, laki na. Diba? Kahit yung magiging apo natin, may utang. Sa laki ng utang ng mga ng Pilipinas. Ngayon, ang bansa natin, kumbaga, minomodernize na yung mga gamit natin pandigma. Bakit? Sasabak na ba tayo sa digmaan? Hallelujah. Sa TV, napabalita, kahit sa YouTube, sa Facebook, sabi ni Jaime Marcos, nakaumang sa Pilipinas ang missile ng China. Lahat ng mga lugar kung saan yung mga Amerikano, yung IDCA site natin, ay doon nakatutok ngayon. Parang wala akong narinig na nakatutok sa Montalban eh. Medyo lihis siguro tayo. Hallelujah. Alam ba natin, yung mga ballistic missile na yan, yung ballistic missile ng China, pwedeng umabot sa Amerika. Diba? Yung ballistic missile ng Russia, pwedeng umabot sa Amerika. Gaano kalayo yan? Tayo, ang lapit natin sa Pilipinas. Hallelujah. Kaya nga, sabi ng Bible kanina, sa atin pong binasa, not forsaking our own, assembling together, as is the habit of some, but encouraging one another. Hallelujah. And all that more as you see the day is drawing near or the day is approaching. Yung nalalapit na panahon ng pagdating ng Panginoon. Alam ba natin, bago dumating si Kristo, magkakaroon muna ng kaguluhan. Magkakaroon muna, mga minamahal, ng mga di pangkaraniwan na kaganapan. Sabi ko kanina, sana pagdating ng Panginoon, malakas tayo. Malakas ang ating pananampalataya. Amin po ba? Amen. Kasi babalik si Kristo. Babalik ang atin pong Panginoon at kukunin niya yung mga tao at mga anak niya na may matibay at matatag na pananampalataya, kayang tumayo sa kanyang paniniwala sa Diyos. Amin po ba? So, kung totoo nga, kung totoo, na ilang missile yun na nakatutok sa Pilipinas, sa lahat ng IDCA site. So, kawawa. Kawawa yung mga taga na doon sa Ilocos. Diba? Sa Ilocos Norte, na doon yung BrahMos na binili natin sa India. No? Yung missile na binili natin, 3 piraso lang naman.
tatlong araw lang yung laban natin eh. Tatlo. Ay sabi nga ni Pastora kahapon eh. No? Siguro yung ating Brahmos na yon na binili sa India, hanggang Ayungin siyo lang eh. Oh. Kita ba natin? Kaya nga, sabi nga, wala tayo sa panahon na yung mga nangyayari ay parang joke lang. Biro lang yan eh. Kapatid, mga minamahal, kasi nga, nung hinati ang kalupaan sa mga lahi ni Ham, ni Japet, at ni Shem, kapatid, mga minamahal, si Lord naglagay ng mga boundaries. Ngayon, makita po natin, tingnan natin ang ating kalagayan at mga nangyayari sa mundo natin. Bakit ang Russia ay nag-declare ng gera? Ngayon, ilang buwan na. Malapit na mag-isang taon ang gera ng Russia at Ukraine. Kasi nga, agawan ng teritoryo. Kasi ang Ukraine, alam natin, dating kabilang yan sa tinatawag na Soviet Union, USSR. Diba? So, naghiwalay, Ukraine. So, ngayon, gustong agawin at ibalik ng Russia yung teritoryo para pag-isahin ang Russia. Hallelujah. Israel at Palestine. Ano ang pinag-aawayan nila? Teritoryo din. Nandiyan ba kayo? Sabi ng mga taga-Palestine, amin to. Kaya yung mga militante, yung mga Hamas na nandun sa Gaza, talaga pinaglalaban nila kasi kanila daw yun eh. Agawan ng teritoryo. Ngayon, siyempre alam naman po natin, ang Israel, yan yung promised land na ipinamana ni Lord kay Kanaan. Kaya nga, Kanaan, promised land, Israel. Ito, mga minamahal, talagang pinagmumuni-muni ko, ang Israel at Pilipinas, para tayong magkakambal. Maliit na bansa. Tingnan natin sa mapa. Diba? Sa globe, kung mayroon tayo, or mapa. Wala akong picture dito eh. Napakaliit ng Israel. Ang Pilipinas, pag tingnan mo sa mapa ng Asia, napakaliit din. Napakaliit. Pero bakit? Kung ang Israel, pinag-iinteresan ng mga Muslim country, diba nakapalibot dyan, Iran, Egypt, Syria, Lebanon, Turkey, lahat ng mga nakapalibot dyan na mga bansa, mga Muslim yan, karamihan. At Israel lang ang nag-iisang bansa sa Middle East na democratic ang kanyang gobyerno. Siya na nag-iisa. Pero kahit maliit lang siya, pinaghandaan talaga niya. Kasi mula pa sa lumang tipan, tinatawag na ancient times, sanay na ang bansang Israel sa gera eh. Hallelujah. So ngayon, mga minamahal,
Tayo, ang Pilipinas. Ang Pilipinas ba ay mahinang klaseng bansa tayo? Sabi nga ng iba, na yung mga OFW natin nakapunta iba't ibang bansa, mas maganda ang bansa natin kaysa iba't ibang bansa na napuntahan nila. Bakit? Lahat, sabi ng pastora kahapon, lahat inilagay ng Diyos sa Pilipinas eh. Hindi lang natin nakikita. Bakit? Ha? Lahat inilagay ni Lord dito eh. Alam mo yun? No? Yung mga magagandang tanawin, magagandang mga resort, mga beach, nandito sa Pilipinas eh. Kaya nga dinadayo tayo ng marami mga foreigner eh. At bakit pinag-aagawan tayo? Diba? Pinag-aagawan tayo. Diba? Ilang beses tayo sinakop. Sinakop tayo ng mga Kastila. Kaya yung bakas ng mga Kastila, nandito pa sa atin eh. Diba? Punta kayo ng bayan, sa munisipyo. Yung bahay dyan na luma sa tabi ng Jollibee. Diba? Panahon ng Kastila yan. Diyan sa San Rafael, may mga bahay dyan ang bintana, yari sa kapis. Mga sinaunang bahay yan. Nakita kayo mga bahay na may mga moldura na mga design sa mga bintana. Panahon ng Kastila. Bakas ng Kastila yan. Mga simbahang malapit sa munisipyo, yan ay bakas ng mga Kastila. Influencer. Yung paniniwala natin mga Pilipino, marami mga pamahiin. Yan ay katuruan ng mga Kastila sa atin. Hallelujah. Kaya nga, may mga pag-aaral na ma-search natin sa YouTube. Ang Pilipinas ay hindi mahinang klaseng bansa. Kasi nga, kung ang Israel ay piniling bayan ni Lord, kapatid, mga minamahal, tayo ay lahi din ng mga anak, isa sa mga anak ni Noe. Nandiyan pa kayo? Amen. No? Sa Samar nga daw, mayroong isang tribu doon eh. No? Anong tribu yun? Alam niyo, ang salita nila ay may kahawig sa salita ng mga Hebreo. No? Sa Samar. Ang salita nila, hawig sa salitang Hebreo. Paano nagkaroon ng Hebreo dito? Di ba, napunta dito ang mga refugees ng mga Israelites sa Marikina? Hallelujah. Kasi nga, hindi natin alam ano bang lahi mayroon tayo. Kasi yung kultura natin na kinamulatan, kultura na itinuro ng mga Espanyol, ng mga Kastila sa atin. Yung kultura natin na kinamulatan natin, di ba? Pero bago tayo sinakop ni Magellan, ano yung identity natin bilang, hindi pa tayo Pilipino eh. Diba? Naging Pilipino tayo nung tayo pinangalanan Pilipinas ang bansa natin eh. Saka lang tayo naging Pilipino. Right? Tama ba? Amen.
Pero yung lahi natin bago dumating ang pananakop ng mga Kastila, hallelujah, ay mayroong pag-aaral, mga minamahal, ng mga Pilipino daw, bago naging Pilipinas ang bansa natin, mga minamahal. Ang isa sa mga lahi ni Noe, na anak ni Joktan, hallelujah, na ang kanyang anak ay si Peleg, at ang isang kapatid niya ay si Heber, at sino? Si Oper. Si Oper sa Biblia, ang kanyang bahaging kalupaan ay sa Asya. Na sinasabi sa Bible, sa aklat ng Isaiah, maraming mga pulo. Saan ka na makita? Sabi ng isang video sa YouTube, saan ka makita sa buong mundo na isang bansa na binubuo ng maraming kapuluan? Sa Pilipinas na. Pilipinas. Ilan ang isla sa Pilipinas? 7,100 islands. Diba? Sa buong Asya, ang Pilipinas ang may pinakamaraming pulo. Hallelujah. 700 islands. 7,000? 7,000 ano? Hirap itong tumatanda. Nagiging makalimutin. Hallelujah. So isipin natin mga minamahal. Kaya pala, panahon ni Haring Solomon, yung barko na naghahakot ng ginto ni Haring Solomon, gaano katagal magbiyahe, sabi sa Bible? 3 taon bago makabalik ang barko ni Solomon. Isipin niyo mga minamahal, kung ang barko doon, wala pa namang makina siguro ng panahon ni Solomon Diba? Kung panahon ni Magellan, ang kanilang sinasakyan ay mga galyon. Nakita lang ka ng galyon, kahit sa picture lang. Yung barko na puno, halos punong-puno ng layag. Yung tela, pag hindi pa ng hangin, tumatakbo yung barko. Ang tawag po doon is galyon. At isa sa mga galyon na galing po ng Espanya ay lumubog doon sa tapat ng aming barangay sa Romblon. Nandiyan pa kayo? Hallelujah. Nung kami nagbibinata na rin. Siyempre tabing dagat kami. Nagtataka kami, bakit may barko doon? Naka-standby. Nalaman namin, yun pala, na-discover mayroon nakadiscover na nakakita ng angkla ng isang barko. At nung suriin at sunsunin yung kadena, ang nakita ay galyon. Kaya naman balita yun sa Romblon News, sa tabloid, na natagpuan na isang galyon na lumubog ay doon malapit sa Romblon, sa Tablas Island. Kasi na sinasakyan ng mga sinaunang tao na mananakop na pumunta sa Pilipinas para sakupin tayo. Diba? Kaya nga mga minamahal, ang bansa natin ay bansang pinili ng ating pong Panginoon. At kung totoo, na bago tayo sakupin ng mga Kastila, ang identity natin, mga minamahal,
ay tayo, ang mga Pilipino, ay lahi ni Oper. Sa Biblia. No? Kasi sinusunod saan yung lugar na tinatawag na Oper. Diba? Si Dan Fernandez, congressman, nagkaroon siya ng privilege speech sa Kongreso. At sinasabi niya na ang Pilipinas, ang sinaunang pangalan ng ating bansa ay Oper. At sa Pilipinas matatagpuan. No? Ibig sabihin, mga minamahal, ang lahi na ating pinagmulan, no? Pwede na doon sa may dugong Espanyol. Di ba? Kasi tayo, yung lahi natin, nahaluan na ng mga Espanyol eh. No? Kaya ba't yung lulo namin ang sungit? No? Ay, yung lulo namin sa side ng nanay ko, matapang. Napakasungit. No? Pero gwapo. Maputi yung lulo namin. No? Mistiso talaga. Kaya na-inlove yung lula namin. Yung lula namin, morena naman ang kulay. Nakita niyo yung tiyuhin namin na nagsimba dito minsan? Na? Di ba nga puti siya? Kahit matanda na, nakadristokin lagi. Mistiso. Sabi ng nanay namin, may lahing Kastila yan, kaya ganyan na ugali. Na? So, ibig sabihin, nalahian ng mga Pilipino, ng lahi ng mga Kastila. Kaya yung dugo natin, halo-halo. Pero yung mga sinauna talagang tao, bago dumating ang mga Kastila, kapatid, mga minamahal, kung totoo ang pag-aaral ng mga mangangaral sa Biblia, hallelujah, marami sa atin ay lahi ni Oper, na lahi na isa sa mga anak ni Noe. Di ba? Nag-scatter abroad. Kasi nung magtayo ang mga tao ng Torre ni Babel at winasak ng Diyos, na yung lahi nagkahiwa-hiwalay. Tatlo, ang iba, ang isang lahi napunta ng Africa, siguro isa sa mga anak ni Noe na maitim, mga negro, doon sa Africa sila punta. Na? Ay tayo kayo manggi, baka tayo lahi ni Shem. Diba? Kasi lahi ni Shem si Joktan. No? Anak niya si Iber at si Oper. Sino pa? Ha? Si Hamidan. So, medyo maganda ang ating kulay. Amen! Diba? Magandang kulay natin. Hallelujah. At alam niyo ba, ang tunay na mga Hebreo, hindi katangkaran ang taas, ang height. No? Katamtaman lang. Hallelujah. At ang mga tunay na Hebreo, hindi puti ang kulay. Andyan pa kayo? No? Sa pag-aaral yan. Si Solomon, hindi puti, hindi mistiso. No? Medyo maitim ang kulay niya. At kulot ang buhok niya. Hallelujah. Even si Jesus Christ, no? Yun nakikita natin picture, hindi yan larawan ni Kristo. No? Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, kung mangyari nga ang mga bagay na kinatatakutan natin, kasi nga, sa Middle East, ang pinag-aawayan, teritoryo. Di ba? May gera ang Israel laban sa Iran, laban sa Palestine, laban sa Jordan. No? Talagang gera. Hallelujah. Ngayon, sa Europe, Russia, kalaban niya ay Ukraine.
nakikisali ngayon ang mga taga-Europe, Europa, NATO. No? Ngayon sa Asia, China, Taiwan at Pilipinas, mainit. Kung sakaling sumiklab ang kaguluhang ito, saan tayo? Diba? Tayo bilang mga anak ng ating pong Panginoon na tinubos ng kanyang dugo, binayaran ng ating Panginoon ang lahat ng ating pagkakasala ayon sa Biblia. Kaya sabi ng Bible, let us draw near with a sincere heart. Sabi sa verse 22, no, ng chapter 10, let us draw near, hallelujah, with a sincere heart, in full assurance of faith, sprinkled clean from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. Hallelujah. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Amen. Ngayon, ano ang panlaban natin? As a church, no? Ang digmaan ngayon, iba sa panahon noon. Amen po ba? Bagamat high-tech ang mga armas ng China, no? Talagang yung mga armas nila ay hindi natin alam. Tawag na doon, yung mga missile na nakatuon sa atin, supersonic missile. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, saan tayo? Ano ang ating magagawa? No? Kaya nga si Pastora kahapon nananawagan siya na tayo ay makaisa na manalangin. Amen? Makaisa tayo na manalangin para sa bansa natin. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, no? Kaya tayo tinawag na perlas ng silanganan. No? At si Oper, ang kanyang parte na lupa ay sa silanganan. Pumunta sa ng silangan eh. Sa silangan, Pilipinas, bahagi ng silangan. Nandiyan pa kayo? Amen. At ang kayamanan, mga minamahal, sa bansa natin, kaya nga tayo pinag-aagawan eh. Sinakop tayo ng mga Espanyol, sinakop tayo ng Japan, sinakop din tayo ng Amerika. Ngayon, ang teritoryo natin, inaagaw ng China. Bakit? Kasi nga, ang ating teritoryo, ang bansa natin ay napakayaman. Nandyan pa kayo? Ganon din ang promise land ang Israel. Bakit pilit, no, na inaagaw ang kanilang lupain? Kasi nga, mayaman ang lupang pangako. Ang Pilipinas ay mayamang bansa. Totoo yan, mga kapatid. Kita na yan ng mga Kastila, noon pa man. Hallelujah. Alam ni Jose Rizal kung ano ang mayroon tayo. Hallelujah. Bakit siya pinatay ng mga Kastila? Nandiyan pa kayo? Alam ni Jose Rizal yan. Hallelujah. Kaya nga, bakit tayo naghihirap? Kasi nga, yung identity natin ng mga Pilipino, bago tayo naging Pilipino, ay pinalitan ng mga Kastila. Hallelujah. Pero, ako'y naniniwala, mga minamahal. Kasi nga, ayon sa Biblia, ang
ang Israel, ang mga Hebreo na nasa promised land, sila po ay mangingin buyo sa mga hintil. Kasi nga ang mga hintil ay nananalig kay Kristo at naniniwala na si Jesus ay Diyos at Panginoon, anak ng Diyos. Ngayon, magsiselo sila sa mga hintil. Hallelujah. At tayo ang gagamitin ng atin pong Panginoon para maghayag ng salita, ng mabuting balita sa buong mundo. Nandyan pa kayo? Amen. Hallelujah. Diba? Kaya nga kaya po natin mga minamahal, sa Pilipinas, bakit ang daming mga sekta, ang daming mga simbahan, daming pangalan ng mga born again? Bakit? Yan ay plano ng Diyos. Para ano? Para ang mga Pilipino ay mag-scatter abroad. Kaya ang daming mga Pilipino sa abroad eh. Amen? Kahit sa sulok ng mundo may Pilipino. At tayo mga Pilipino, iba ang ating katangian kaysa sa ibang lahi. Amen? Madali tayo mag-adapt ng mga kultura ng ibang lahi. Madali tayo matuto ng salita ng ibang lahi. Nandiyan pa kayo? Hallelujah. Kaya nga, sa ating kalagayan bilang mga anak ng ating pong Panginoon, ang challenge lamang sa atin, lalo na sa panahon ngayon, sa huling mga panahon, huwag daw nating kaligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilang yamang. Alam ninyo na nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga mga minamahal, ang panawagan ngayon sa bawat iglesia, kailangan nating gumising. At dapat makita natin, kailangan natin ang bumangon at manalangin. Sapagat ito ang sandata natin na pwede nating panangga laban sa ating pong mga mananakop, laban sa ating mga kaaway. Nandiyan pa kayo? Wala naman tayong armas eh. May missile nga tayo, 3 piraso lang. Ano yan? Joke? Diba? Pero ang panalangin ay malaki ang nagagawa. Amin po ba? Ngayon, yung mga trahedya, yung mga bagyo na malalakas, totoo nga eh. Saan ngayon ang matinding pagbaha na nangyayari? Sa bansang China. Nandiyan pa kayo? Lampas sa Pilipinas. Bakit? Although na, hindi naman natin itinuturing na kaaway ang mga Chinese. Sabi sa Facebook, panalangin natin ang mga mababait na mga Chinese. Ay, paano yung hindi mabait? Ay, sabi ng Bible, ibigin mo yung kaaway eh. Hello? Amen? Love your enemy. Huwag niyo silang sumpain. Sa halip na sumpain, pagpalain niyo at ipanalangin. Amen? Hallelujah. Kaya nga mga minamahal, panahon na para tayo po'y gumising at manalangin. Bakit? Hindi natin alam kung ano magaganap bukas. Ano magaganap mamaya. Kasi mainit ang ating sitwasyon. Hallelujah. Mainit ang labanan ngayon sa teritoryo. Diba? Halos ang natira lang sa atin, mga buhangin na lang matira sa atin eh. Lahat ng dagat kanila na. Hallelujah. Diba? Kaya nga,
Sa totoo, mga minamahal, huwag tayong umasa sa ibang mga bansa. Totoo yun. No? Kahit sino ang mag-analyze niyan. Huwag tayo umasa sa Amerika. Sila nga, di na nila kaya ipagtanggol sarili nila, tayo pa. Totoo yun eh. Ay tayo kasi, tayo mga Pilipino, meron tayo tinatawag na colonial mentality, asa tayo sa iba. Pero hindi eh. Kailangan nating tumayo sa ating sariling paa. Amin po? No? Para mga Ukrainian, diba? Yung mga Ukrainian, mga kabataan, mga tatay, nag-volunteer talaga sila na humawak ng baril para ipaglaban ang kanilang lupa. Hallelujah. So tayo mga Pilipino, kaya ba natin yon? Kaya ba natin na ipagtanggol ang ating sarili? Kapatid, mga minamahal, magagawa natin yan, magkaisa tayo manalangin para sa bansa natin. Atin to. Galing kay Lord to. Amen? Amen! Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Palapakan natin ang ating bansa. Hallelujah! Thank you, Jesus! Amen! Totoo yun, mga kapatid. Kaya nga, iniisip-isip natin, nga, ganito lang palang mangyayari pagdanilang panahon. Lahat ng bagay, baliwala. Kaya tama ang Biblia. All is vanities. All is vanities. Walang kwenta, walang saysay ang lahat ng bagay sa mundong ito. Pero, kapatid, mga minamahal, magpakatatag tayo. Maglingkod tayo sa Panginoon habang may lakas tayo. At maging mapanalanginin tayo. Hallelujah. At ako'y naniwala, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Hallelujah. Hindi tayo pababayaan ng ating pong Panginoon. No? Kahit yung mga missile pa nila ay maglipana sa kalangitan, sa ipapawid. No? Naniwala naman ako na lahat ng mga armas na yan, talagang gagamitin yan ng Antichrist. No? Sa tinatawag na Battle of Armageddon. No? Bakit? May mga nuclear na armaments ang marami mga bansa. Yan ay gagamitin sa final battle. Amen? Pero bago dumating yon, manalangin tayo. Mag-rapture muna. Hello? Amen! Bago dumating ang matinding labanan na yan, kukunin muna tayo ni Lord. Tayo po ay yumuko, tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos, ngayon po umaga, nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita. Lord, salamat sa kapatawaran, salamat po sa iyong handog. Inihandog mo ang iyong katawan. Hallelujah. Dala mo ang iyong handog na iyong sariling dugo para sa ikapagpapatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. And Lord, salamat. Tulungan mo po kami na laging maging presente dakilang Diyos sa mga gawain mo. Hallelujah. Kagaya ng ginagawa ng marami. Hallelujah. Sapagkat totoo, Panginoon, hindi magtatagal, ikaw ay darating. Salamat sa mga kapatiran ngayong umaga dakilang Diyos. Patuloy i-restore mo ang kagalakan sa kanilang mga puso. I-restore mo, Panginoon, ang kanilang sambahayan, ang mga relationship, Panginoon, hindi maayos, ay ayusin mo, Panginoon. Tulungan mo sila. Hallelujah. Relasyon ng mga anak, ng mga bata sa kanilang mga magulang, at relasyon ng magulang sa kanilang mga anak ay maging maayos, dakilang Diyos. Magkaisa ang bawat pamilya at sambahayan na maglingkod sa inyo.
Pagpalain mo, Panginoon, ang aming gawain, ang communion ngayong umaga. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, tayo po idadako sa ating communion. Tinatawagan ko si Brother Jerry Liedo at si Sister Ning. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang tinapay po ay nagsisimbolo sa katawan ni Kristo, sabi ng Biblia. Ang saro ay nagsisimbolo sa dugo ni Kristo. At ang dugo ni Kristo ang pinagbayad sa lahat ng ating mga kasalanan. Hallelujah. Kaya nga sabi ng Bible na alalahanin natin ang ating pong Panginoon. So ito po, ang communion ay isang pag-alaala sa dakilang bagay na ginawa ni Kristo para sa iyo at para sa akin. Sige po. Hallelujah. The blood, it is my victory. Savior, Son, Holy One, slain so I can live. See the Lamb, the great I am, who takes away my sin. Oh, the blood of Jesus washes me. Oh, the blood of Jesus shed for me. What a sacrifice that saved my life. Yes, the blood, it is my victory. What a sacrifice that saved my life. Yes, the blood, it is my victory. Praise the Lord. Tas po natin ang tinapay, tayo po'y manalangin. Lord, salamat po ngayon pong umaga. Pagpalain mo, Panginoon, ang tinapay nito, simbolo na yung katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa pangunawa, salamat sa kapatawaran, salamat sa iyong masaganang biyaya. At Lord, ngayong umaga, ito po ay tanggapin namin at patuloy, Panginoon, na maging sariwa sa aming puso ang mga dakilang bagay na yung ginawa para po sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sa muli po, Panginoon, nandito po ang saro katas ng ubas. Simbolo na yung banal na dugo na yung dalang handog sa iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Salamat po. Muli po, Panginoon, ito po ay maging
daan. Patuloy, Panginoon, na bago ang aming mga kaisipan, bago ang aming mga buhay. Salamat po. Linisin mo po ang aming buong pagkatao at maging dapatin po ang aming pananampalataya sa iyong harapan. Mabuhay kami may kabanalan, maglingkod kami na may takot sa inyo. Sa iyo ang kapurihan at ang karangalan sa pangalan ng Jesus. Amen at amen. Hallelujah! Oh, the blood of the Lamb. Oh, the blood of the Lamb. Oh, the blood of the Lamb. What a sacrifice. Manifest natin ang ating mga kamay sa Panginoon. My life, Hallelujah. yes, the blood, it is my victory. What a sacrifice that saved my life, yes, the blood, it is my victory. Lord, salamat po ngayong umaga. Salamat sa kalayaan. Salamat sa kalakasan ng aming pananampalataya. Salamat sa kagalakan at patuloy na biyaya mo, Panginoon, ay sumagana sa bawat isa ngayong umaga. Ingatan mo kami at pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga buhay sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah! Amen. Sige po, tayo po dadako sa ating pong fellowship. Huwag na tayo umuwi.